Maganda umaga, tanghali, hapon, gabi sa zodiac sign na Aquarius. Okay? So, bibigyan ko po kayo ng reading ha. Ito pong reading na ito is magsisimula po bukas. Yan ha. Yan. Bukas po is 11, July 11 to 18. Okay. Ano? 18. Kay July 11 to 18. Yan ha. Sandali sa aking audio. Yan. So, let's see the energy ha. Okay. Energy is very fluid po ha. Ito yung tinatawag pang kasalukuyan. Ang babasahin ko sa inyo yung inyong tinatawag pang kasalukuyan na enerhiya. Okay? Yan. Yan. So, let's see the energy. Okay? Para sa mga Aquarius with the air elements. Lola Baby po nagpapakilala. Hello po ha. Hello. Kaya narito ang tinatawag na the 10. The 10 of Wands. Okay? It's like preparation. Okay? It's about your preparation. Ito yung tinatawag, palagi kang handa. Okay? Sa iyong sasabihin. Okay? Para magkaroon ng success. Or ito yung tinatawag success. There is a success. Luck or abundance na naghihintay sa inyo. Yan ha. So, ibig sabihin nito, pamamahinga ng isip. The energy of the hangman, okay, maaring mentally, you are drained. So, ito yung tinatawag, maybe you are planning for a short trip, long trip, di ba? Holiday, vacation, time up, okay? Ta-time up muna kayo. Pagod na eh. Yan na. Drained, masyadong drained ang inyong pag-iisip. So, naririto ang tinatawag 4, 6, 8, 10. The 10 of Pentacles. Yan ha. So, ibig sabihin ng the 10 of Pentacles is there is a success. Okay? Pagtatapos. Sandali lang ha. Kayo guys may utang. Maaring ito yung tinatawag you are dealing, okay? May utang kayo, so matatapos na ang utang, di ba? Yan. Or sabihin natin na meron ditong psychiatrist, di ba? Maaari itong psychiatrist na dahil ay ang inyo pong the hangman, okay, is kapaguran ng isip, okay? Maybe it needs advice, tulong, treatment, okay, from a psychiatrist. Sandali lang po ha. Okay. It's about your intuition. Okay? Yan. It's about your subconscious. Ito yung tinatawag self-disintegration, pagpapahinga ng isip. Okay? Maybe ito yung tinatawag na masyado na kayong drained ang inyong pag-iisip. So let's see about your past. Okay? Naku, nasaan kayo isa kong card? Let's see your past. Wait lang po, ha?
let's see your past. Okay. Nakikita dito relationship from the past, di ba? Ibig sabihin nito yung tinatawag na the give and take. Kung kayo nangangailangan, lagi silang nadiyan. Okay? It's like everything is served to you, is given to you. Kung kayo naman ito, from the past, ibig sabihin nito, you're very, very giving. Okay? Lahat serve mo sa kanila. Diba? Since ito ang tinatawag na the Six of Pentacles. Diba? Okay? It's about giving yourself selflessness. Hindi kayo madamot. Okay? Or maybe this is somebody hindi madamot sa inyo. Okay? Sino man yan? Kasi hindi iisang tao. Diba? Marami. Either that's your energy or their energy. It's like maaaring tumatanaw kayo ng utang na loob, di ba? Kung ano ang natanggap mo, it's like ibinabalik mo rin, di ba? So naririto ang the Ten of Wands, di ba? So ibig sabihin nito, it's about your hard work from the past, di ba? Nakikita dito. Hardship. Yan, it's about your hardship. Pwede sa pag-aaral, sa iyong during your studies, di ba? Hardship. So ibig sabihin nito yung tinatawag ginagampanan mo, di ba? Responsible kayo. Very, very adult. Okay? So, nakikita dito, the Nine of Pentacles, di ba? So, ibig sabihin ng the Nine of Pentacles, nagkaroon ng kaluguran, graduation, tagumpay, di ba? Na nagkaroon ng success from the past. Yan, ha? Yung iyong paghihirap, nagkaroon ng success from the past. Maybe because kung sino man itong tumulong sa inyo, hindi nyo inaksaya. Diba? Yan. Kumbaga dito, pinakita mo ang pagiging responsible, matured, kaya nagkaroon ng tinatawag na success. Okay? Kung ikaw naman ito, ibig sabihin nito, yung tinatawag yung, kung ikaw ang the giver, di ba? Yan. Ibig sabihin nito, yung tinatawag na it's about your responsibilities. Okay? Hindi mo it's like inaako mo, hindi walang iwanan, hindi mo inaabandon ang iyong responsibilities. O kaya dito nagkaroon ng tinatawag success. Okay, maaring sa family, sa parents mo, sa siblings mo, sa iyong pag-aaral, sa ibang tao. It's about your responsibilities. It's about your maturity. Nagkaroon ng tinatawag na anihan, harvest from the past. So let's see your today now, ha? Fluid po ito, very fluid the energy. Pwedeng magbago. Okay? Yan. So, ibig sabihin nito, you are waiting. Okay? Yan. Pamamahinga ng isip. Yan, ha? Pamamahinga ng isip. Okay? It's like you are pagod na. Diba? Or meron kayong, halimbawa sabihin na nating iniisip, a project, ay an idea na sana kayo is matulungan, di ba? Yan. Mabigyan. It's like gusto mong ma-confirm. Ay, hindi confirm, di ba? Yan. Magkaroon sana ng magandang resulta, tagumpay, di ba? Yan. So, naririto ang tinatawag the Mars. Okay? The Tower. Yan, ha? So, nakikita ko dito is tinatawag na may mga taong magbabalikan sa inyong buhay. Meeting up. Meron pong meeting up, ha? Okay? So,
it's more about the answer you are seeking for is lalabas na. Okay? Yan. The Mars is the fire. Sooner po ito, ha? Sooner or later. Okay? Magkakaroon na ng sagot. Meron ditong tinatawag meeting up, ha? Maybe family, friends. So, meron lang po ditong tinatawag na problema. Okay? Yan. Kailangan ninyong isolve. Okay? I-tackle. May problemang kailangan. May problema po kayong dapat i-tackle. Okay? Yan. It's like magkakaroon dito ng tinatawag pag-uusap. It's like a round table or a long table. Diba? Pag-uusap. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na the devil. Yan, ha? Narito po ang the devil. Okay? It's a mind of a person. So, itong taong ito is, pwede ito yung tinatawag psychedelic, di ba? Psychedelic ba yun? Okay? Yung tinatawag na mentally or emotionally chaotic, di ba? Not in order. Yan, ha? So, maaring sabihin na natin, kasi the tower, the Mars, di ba? Yan. Kailangang i-handle. Meron ditong kailangang i-handle. Yan, ha? Ibig sabihin, this person is very, very difficult to deal with. Okay? Yan. It's like, ano ito? Yung maybe they need psychiatric treatment or wala na sa tama, wala na po siya sa wastong pag-iisip. Okay? Kung sino ito sa buhay niyo. So, it needs an attention. Ha? Okay. This person needs a medical attention. Okay? So, ibig sabihin nito, whatever happens, nakikita dito, ano? Yan, this person, di ba? Whatever happens between you and them, okay? Pwedeng your person, pwedeng parents, di ba? Between parents and children, relatives, in-laws, kung sino man ito, okay? Magkakaroon dito ng tinatawag na forgiveness. It needs forgiveness, okay? It's like ibaon na sa likmot. Kasi may magbabalikan pong tao, okay? Sino man itong magbabalikang taong ito, okay? There is someone here is always thinking of you, okay? So, ibig sabihin nito, it's like nagkaroon ng cause, di ba? Kaya nagkaroon ng breakup. Maybe a relationship, a house, di ba? So, meaning, kailangan na ng tinatawag forgiveness healing. Okay? Kung sino man po ito. Meron pong magbabalikan. So, this person is no longer capable. Wala na siyang kakayahan, di ba? Wala na. It's like this person is already matanda na. Kung sino man itong matanda na ito, okay? Matanda, okay? So, ibig sabihin nito, what's between you and them? Kailangang magkaroon ng tinatawag forgiveness, okay? Yan. Because this person, ibig sabihin nito gusto niya ng kapayapaan, okay? Yan. Masyadong bagabag ang kanyang damdamin, okay? Maaring may sakit ito. Yan, ha? Kasi kita mong ano na siya. It's like, maaaring nag-iisa na lang siya. Okay? Nobody is attending to his needs. Maybe sabihin natin wala siyang pamilya to turn to. Okay? Pwede rin naman ito tinatawag nasa alagaan. Diba? Nasa care
nasa care siya ng isang institution, or kung wala naman sa institution, pwede sa bahay. Diba? So, ibig sabihin, ito yung tinatawag, wala na. Okay? Wala na siya sa tamang pag-iisip. Yan. Pwedeng tinatawag na hindi na. Okay? Hopeless. Seems like hopeless. Pero may edad na po ito, ha? So, let's see your future. Okay? So, it's about tinatawag na, look, ito na, okay? Ibig sabihin nito, your soul, okay? Yan, ha? It's not about your mind, okay? Alisin na ang galit. Kung may puot ka sa taong ito, alisin ito, ha? It's more about tinatawag your mind, your heart, diba? Alisin ang galit, okay? Wag mamuhay sa galit, okay? Sa puot, wag po, ha? So let's see, para magkaroon ng tinatawag na, okay, kagaangan, okay, sa buhay, sa pag-iisip. Forget it, let it go. Let's see your future. Okay. Someone is living your life. Meron pong aalis sa buhay nyo. Dahil narito ang the Page of Cups. Okay? Someone is leaving. So, maaring ito okay. So, ibig sabihin nito, narito ang tinatawag na the Empress. Okay? Tayo muna, ha? Ibig sabihin nito kung ito'y tao, napaka mahalaga sa iyo, malapit sa iyong buhay. Ito yung tinatawag na maaari mag-expired na siya. Kaya I don't want to say na maaring ito yung tinatawag na nagbigay ng buhay sa iyo. Diba? So be very, very careful then about your wealth, diba? Maybe in the future, makakaroon ng tinatawag na fluctuation, diminish, okay? Inflation sa inyong wealth, okay? Yan, mababawasan. So, ito rin yung tinatawag na in the future, diba? Okay? It's about, yun lang ang nakikita ko, ha? Losing someone. You will lose someone. Sandali lang, ha? Okay. So, ibig sabihin nito, in the future, there is celebration. Sapagkat hindi na ito magkasya. Okay? Ibig sabihin, the isda is hindi na magkasya sa cups, maliit. So, nakikita ko dito, in the future, there is harvest. Okay? There is harvest. Yan, kasi narito. Yan, ha? Okay? Maybe it's about inheritance ang nakikita ko po. Okay? From your parents, from your spouses. Yan, ha? Maybe sabihin na nating yung iyong tinatawag na kahadiyero, okay, is maliit na lang. So, kailangan ito yung tinatawag safety ng malaking bangko. You need ay susi, okay? Para ito is, because nakikita mo dito, lifetime ito. Lifetime, ha? Okay? Pwede rin ito yung tinatawag na, let's say sabihin natin in the past, okay? Your relationship, marriage relationship
whatever is this love romance relationship is tinatawag hindi nag-work out. Okay? So, ibig sabihin, preparation. Okay? Preparation for a new love romance. Diba? Yan. Na ito yung tinatawag your soulmate. Maaring itong soulmate mong ito is tinatawag mayaman. Okay? Napakayaman. Okay? So, pero, since narito nga, be ready, ha? Okay? Dahil this is the now, okay? Meron ditong, it's like, sandali lang dahil ako kinikilabutan. This person accepted, na-accept na nila yung kanilang faith, di ba? Accept na nila. It's like, they give everything to God. Yan, ha? So, ibig sabihin nito, naghihintay na lang ito. Naghihintay na lang siya. Okay? Accept na niya ang kanyang faith. Okay? So, this is the energy now. Okay? So, ibig sabihin nito, panatag na ang kanyang loob. Yan, ha? So, ibig sabihin nito, maybe, nihintay na lang nila their moments. Okay? Ay, sorry. Kasi narito ang, hindi ko alam, hindi ko ito dapat pakikialman, pero narito na yung tinatawag na the tax collector, okay? Ibig sabihin si kamatayan, okay? So, ibig sabihin nito yung tinatawag na ihahanda na niya yung sarili niya, okay? Ihahanda na niya yung sarili niya, okay? Para haharap na siya sa Diyos. Okay? So, this person is only waiting. Okay? Whatever happens between you and this person, bago man lang siya umalis. Diba? So, kaya narito ang tinatawag na your past. Diba? It's between you and them. Ibig sabihin naman ito, very memorable naman your past. Diba? Your relationship sa kanila is very memorable. Diba? Narito yung tinatawag pagtutulungan. Okay? So, your future is very, very bright. Maybe sabihin na natin, ito yung inheritance. Okay? Yan. From your parents or in-laws or from your person or sabihin na natin, kung mag-aasawa ka, mayaman ang mapapangasawa mo. Diba? Pero nakikita dito na hindi na kasya ang yaman sa iyong bulsa, sa iyong, kung halimbawa sa bahay. Diba? Halimbawa yung pera nasa bahay lang. Ibig sabihin nito, dalhin mo na sa bangko. Diba? Dahil tatamasahin mo na ito. Thank you very much.